Daming kondo rito, no, sa Makati. Siyempre, marami ding opisina. Which reminds me, no, may tanong sa akin sa social media. Okay. Taga South, taga Cavite, nagtatanong, ano ba, bibili ba siya ng kotse na lang o bibili siya ng kondo rito sa Makati? Bakit siya malapit sa trabaho? Bakit siya problema? Kasi nahihirapan siguro siyang mag-commute papuntang kasi work. May toll ka, may gas pa daw. Hindi, nahihirapan siya punta ng work. So, isip niya, bibili siya ng kotse. Oo. So, pero kondo o kotse? Yun ang tanong niya. Pero kasi sa tingin ko ang maganda dyan is mag-cost benefit analysis siya. Nosebleed ba? Hindi. Ilista niyo. Kunwari, kung bibili siya ng kotse, ano ba yung mga magiging gastos niya? So, ano yun? Yung bili ng kotse mismo. Yung amortization. Tapos, i-compute niya ano yung magiging gastos niya. Tollway, gasolina, gas, parking. Parking. Naku. So, etc. So, ang una niyang tingnan is registration ng kotse per year and insurance. So, ang una niyang check is yung magiging gastos ba niya is kayang saluhin nung sinisweldo niya. Kasi kung he cannot afford yung cost of buying a car, wala na yung option na yun, di ba? So if that is possible, i-check naman niya ngayon yung cost niya of buying a condominium. Pero may down payment yan usually, di ba? Malay mo, meron na medyo mataas naman yung net worth niya or meron naman siyang privilege ng housing loan. Kung ano ba kaya niya, so all things being equal, kaya niya, both ends. What do you think? Sa akin, condo kasi ano siya, in a way, appreciating asset. And it has an easier potential to make money for you. Kasi pwede mo siyang eventually later on have it rented out, no? Yung kotse kasi, syempre, 'di ba, sabi nila pag drive mo, depreciated kagad siya, no? Ba ilang percent nga ulit 'yun? Ay, hindi ko lang alam. Pero usually mga 20 to 50% of its value. I am not so sure, no. Pero no, if he can afford both, I would say mas maganda yung condo or a property, Tama nga naman, no, sa appreciation. Paano kung halimbawa hindi mo naman alam, minsan biglang bumili siya ng condo, paano kung nalipat siya ng work? Sayang naman yung condo. Hindi, doon na papasok yung paparentahan mo siya. Sa bagay, pwede rin yun. Pero sa akin personal opinion ko na lang, maybe he can consider just finding a place to rent. Maganda alternative para hindi na siya magko-commute ng malayo. Wala siyang cost of buying anything na big ticket. So down payment. Yes. So at least if he's renting an apartment that's near sa work niya, mas makakapag-ipon pa siya for other financial goals. So I guess that's it. Or sabihin na natin na if meron talaga siyang dream car or meron siyang dream house, mas madali niyang mabibili yon kesa yung bibili siya ng kotse na hindi naman talaga niya gusto kasi ang purpose lang niya talaga is pang work, or bibili siya ng condo na para lang malapit sa work. Hindi pa yun yung ideal niya. At least mas makapag-work siya towards yung ideal house niya, ideal car niya. Sa bagay, kung balak niya magkapamilya, tapos maliit ang condo for the family, di ba? So, taste muna ngayon, di ba? Taste muna. Meron akong last question. Tingin mo ba, kung halimbawa lang naisip ko lang ngayon, kunwari, should the person decide na to buy the car, is it a good idea na 9 to 5 naman ang kunwari, office work lang, 8 to 5, nasa opisina lang, okay bang ipa-Uber yon for the meantime na patay yung oras? What do you think? Ipa-Uber niya habang nakapark lang naman So possible. Again, I cannot say if it's a good idea or not unless you run the numbers. Yun ang importante talaga. Ang problem kasi dyan is kikita nga siya, pero the faster ngayon yung pagkaluma nung kotse niya, di ba? Right. So tama.
And the challenge of finding a driver can also be something to consider, no? Unless siya din yung magda-drive, no? Which is I know some people on the side during weekends, Uber? Yeah, they drive an Uber kasi wala namang required na number of hours. Although you have incentives. Pwede yun, ha? Yeah, you have incentives if you reach a certain target, pero kung mga during free time ka lang, pwede. Not just Uber na baka sabi, bias tayo. Actually, other share riding, or whatever, share riding companies, wala silang quota, and of course, you can earn on the side doing that, no? Basta dapat at the end of the day talaga, run the figures kasi the figures would tell, yes, diba? That's the lesson that he needs to learn, no? Run the numbers, no? Hindi pwede yung sa utak ka lang nagko-compute, tanong ka lang ng tanong kung kani-kanino. Syempre, mas maganda kaibigan natin si Excel. Okay. So, late na tayo sa dinner natin. So, I hope you enjoyed our episode for that. Don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye. Bye-bye. Tara.